Again, congratulations Captain Alarcon for capturing the two of the most notorious criminal leaders in the country. Cheers for your victory! Pagmamalaking bati ni retired General Ronaldo Cardenas kay Marcos. Itinaas pa nito ang hawak na kopita. Bahagyang napakamot si Marcos sa batok nang mag-toast sila. Ang nagretirong general ng Philippine Army ay matalik na kaibigan ng lolo niya na retiro na rin sa parehong ranggo at service branch. Nasa formal party siya para sa 75th birthday ng dating general, pero marami rin ang bumabati sa accomplishment na nagawa ni Marcos. Nahihiya tuloy siya at iniisip na parang naaagawan na niya ito ng atensyon. Maraming salamat po sir. Huwag niyo rin pong kalimutan na isa kayo sa naging inspirasyon ko kung bakit naririto ako sa kanilalagyan ko ngayon. Tugon ni Marcos. Umiling ang general. Nah, you didn't owe me anything. Hindi ako nagtrabaho ng mga naabot mo, Kapitan. Pero proud ako na isa ako sa naging inspirasyon mo. Kaya keep up the good work. Ang galing mo. Opo sir, salamat po. Ngiti niya. Dating kapitan si Marcos sa hukbong sandatahan. Isang taon na nakalipas, bumuo ng Special Force ang Chief of Curiao Police Department sa Mindanao, ang Special Operation Group and Rescue. Dahil kilala siya ng mayor doon bilang hindi matawaran ng achievements at credentials throughout his life, ay nag-request ito personally sa Malacanang na i-assign siya sa grupo bilang kapitan. Sa loob kasi ng 10 years, hindi mahuli-huli ang teroristang may pangalang Bagwis Panganib na responsable sa panggugulo at pagpatay sa mga inosenteng tao sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Pero kamakailan lamang ay nahuli ito ng team ni Marcos. By the way, binigyan ka na raw ng 1-month vacation leave ni Chief Miraballes. Saan ka magbabakasyon, iho? Tanong pa ni General Ronaldo at uminom ng wine. Hindi ko pa po alam. Alam niyo naman po na sapat na sa akin na magpahinga lang sa bahay. Ay teka, bakit di mo gamitin yung leave mo para maghanap po ng mapapangasawa? 35 ka na. Kailan ka lalagay sa tahimik? Nako, wala pa po sa plano yan, sir. Bahagya ang tawa ni Marcos. Sayang, marami ako ipapakilala sa'yo. Women of achievement, high value ones, at sobrang gaganda nila. All you have to do is to choose only one. Pero depende kung dadagdagan mo. Sabi pa ng general bago humalakhak. Nakitawa na rin si Marcos. Sa bagay, marami siyang kilalang men in uniform na maraming side chicks. But not him. Isa lang ang puso niya, kaya isa lang ang babaeng para sa kanya. Excuse me, sorry for the disturbance, but dad, hanap kayo ni Dr. at Dr. Pilaes. Lapit ng isang babae sa kanila. Isa ito sa anak ni General Ronaldo. Alright, so paano Marcos? Don't hesitate to come to me kapag ready ka na mag-asawa at may mga irereto ako sa'yo ha. I'm so proud of you, iho. Sabi pa nito at binigyan siya ng tapik sa braso. Sige po. Mabilis na tango niya at sinakyan na lamang ang suwestyon nito. Palarong sumaludo pa ito bago sumama sa anak. Marahang inilibot ni Marcos ang tingin sa paligid. Sa malawak na garden sa mansyon ng mga Cardenas ang venue ng party. 10 taon na itong byudo pero present ang 8 nitong anak. Mga apo, mga malalapit na kaibigan at dating mga katrabaho. Kabilang na ang lolo at mga magulang ni Marcos na may bukod na kasama. Puwera sa mga nag-aaral na mga apo at professionals na mga anak, lahat ng bisita nila roon ay matataas ang antas sa buhay. Maraming handa ang ipinakater ng mga anak ni General. Maganda ang pagkakaayos ng mga dekorasyon at ang mga tao ay nag-uusap-usap tungkol sa mga achievements ng buhay. Tuloy, hindi maiwasan ni Marcos ang marindi. Tol, ayaw mo makasalamuha sa mga chicks? Ang gaganda nila. Out of nowhere, sumagpot naman si Aaron sa tabi ni Marcos at may itinuro sa di kalayuan. Si Aaron ay classmate niya sa PMA. Kapitan ito sa Philippine Air Force at isa sa matatalik niyang kaibigan. Tinignan naman ni Marcos ang tinutukoy nito. May ilang kumpulan ng mga babae ang nakasulip sa gawin nila ang impit na nagtatawanan. Napailing siya. Ayoko. Ikaw, baka gusto mong bumalik doon. Pagbibiro niya kay Aaron. Bakit? May iba ka bang hinahanap? Wala ah. Well, sa bagay, bakit mo naman hahanapin sa event na to ang wala, di ba? At ang taong, nasa na kaya siya? Taas babang kilay na sabi nito. Maigwing tumawa si Marcos. Bakit kahit hindi banggitin ni Aaron ang pangalan, ay kilala na niya ang tinutukoy nito? Si Abigail Cardenas, ang 25 years old at bunsong anak ni General Ronaldo, at natatanging wala roon sa kasiyahan. Wala akong hinahanap. Gusto ko lang makiparty dito, Aaron.
Sabi mo eh. Anito na kumibit balikat. Anyway, dahil leave ko rin next week, naplano na ang tropa na mag-swimming sa Boracay. Ano, sama ka? Ilang araw doon? As long as we wanted to stay. Huwag mo nang pag-isipan. Come with us. Reward sa pagiging magiting mo sundalo. Mahinang hampas dito sa braso niya. Just a month ago, natukoy niyo ang hideout ng Bagwis Panganib. Sobrang delikado ng hideout. But you planned carefully and no one died on your watch. At marami kayong nailigtas na buhay. Deserve mo magbakasyon hanggat gusto mo, hot captain. Tiyak, marami ring hot chicks doon. Ikaw pa, effortless ka namang napapansin ng mga babae kahit saan. At pagkasama ka namin, damay kami. Gumagandang lalaki din kami sa paningin ng mga babae. Anitong tatawa-tawa. Salamat sa pamumuri mo, Aaron. Kaya mahal kita eh. Hayaan mo, inform na lang kita. Pero kung hindi kita tatawagan bukas, ibig sabihin hindi ako sasama sa inyo. Anyang niyakap at kinulit ito. Going places sounds good, pero parang mas gusto niyang humilata lang ng isang buwan sa bahay. Maya-maya ay naagaw ang atensyon nila nang pumunta sa unahan si General Cardenas. Mag-i-speech ito kaya unti-unting tumahimik ang paligid. Good evening everyone. Once again, I would like to thank all of you for joining in celebrating my 80th birthday. Anang General. Grabe, parang 69 lang si Sir, no? Halos pabulong na sabi ni Aaron na tumawa. Kaya nga, ang tikas pa rin. Pagsang-ayon ni Marcus. Nagkwento ang General tungkol sa mga pinagdaanan nito sa buhay. Halos lahat ng naroon ay naantig sa speech nito. To my family, my children, and grandchildren, thank you for being my strength and pillar. To my late wife, I love you so much, dear. To other women, thank you also, but goodbye. Taas na ang sabi nito. Nagtawanan ng ilang bisita dahil ang tinutukoy nito ay ang mga naging babae nito noon. Pero wala namang halong iba sa sinabi nito. Thanks to my friends and comrades for adding meaning to my life. Malawak nang hindi sabi pa nito, pero may mga nagtaka dahil unti-unting lumungkot ang aura ng dating general. Maging si Marcus ay nagtaka na rin. To my youngest daughter, Abigail, I missed you, Munchkin. Sabi pa nito bago tuluyan ng napaiyak. Nilapitan ito ng mga apo at kinomfort. Si Marcus naman ay nakaramdam ng awa sa general. Lumipas ang sandali, maayos at masaya namang natapos ang party. Nagpaalam na siya sa celebrant at sa pamilya nito, pati na rin kay Aaron. Hiwalay naman sila ng sasakyan ng kanyang lolo at ng kanyang mga magulang. What a bittersweet night. Sambit ni Marcus sa sarili nang pumasok siya sa driver's seat ng kanyang kotse. Ilang minuto rin siyang nakatulala bago may namuong balak sa isipan. Abigail, ito na siguro ang tamang oras para hanapin kita. Para sa papa mo at nais na rin kitang makitang muli. Hindi ko alam kung nasan ka pero hintayin mo ako. Naisa-isip niya. Samantala sa Isla Puro, na malayo sa Kamaynilaan, matatagpuan si Abigail o Abby for short. Umahon siya sa dagat suot ang black one piece. Sinalubong siya ng 4 na alagang aso nang maglakad ito patungo sa pampang. Aba, hindi niyo man lang ako sinamahang maligo ah. Sita niya sa mga ito at inalis ang suot na goggles. Inayos niya ang tuwalyang sapin sa buhanginan at naupo. Pinalibutan siya ng mga alaga at nakipaglaro sa mga ito. Tanghaling tapat, tirik na tirik ang araw ngunit baliwala yun kay Abby. Likas siyang mistisa at kahit matagal na siya sa isla, hindi siya gaanong nangingitim kahit nababad siya palagi sa araw at dagat. Maya-maya ay tumunog ang kanyang walkie-talkie transceiver. Yun ang gamit niya for communication dahil wala pang signal doon sa isla. Isa pa, siya lamang ang naroon sa maliit na lugar. Matagal na ring sira ang cellphone niya at sa ngayon ay wala pa siyang balak na bumili ng pamalit. Ate, kumusta? Tanong ni Giselle sa kanya sa kabilang linya. 19 years old ito at malayong pinsan niya. Okay lang, Giselle. Kakaahon ko lang galing dagat. Ah, siya nga pala ate. Nakaani na po ng tambalang sinatatay at ide-deliver na sa customer. Kaya lang, ayos lang po bang bukas na lang daw dadalhin dyan ng entrega? May gout po kasi siya. Ay, pambihira. Bakit sumama pa si Tio Adan sa pag-ani kung may gout pala siya? Yung entrega kung kailan na lang dalahin sa akin. Hindi ako nagmamadali. Anya. 3 taon na simula nang pumunta si Abby sa bayan ng Baloy, Camarines Sur kung saan naroon si Giselle. Sakop rin ng simpleng bayan na yon ng Isla Puro na 4 na kilometro lamang ang layo kapag biyahe gamit ang motorboat. Lumayas kasi siya sa bahay nila sa Quezon City dahil sa galit ng kanyang ama sa kanya.
Pumaroon siya sa baloy at nakituloy sa nag-iisang kapatid ng kanyang mama, si Uncle Rene na isang binabae. 10 years ago, pumanaw sa atake sa puso ang kanyang mama noong 16 pa lamang siya. Si Uncle Rene naman ay pumanaw na rin 6 months ago lang. Noong 80s ay nanalo si Uncle Rene sa loto, kaya nakapundar at naging pagmamayari nito ang Isla Puro. Wala naman itong tagapagmana kundi siya. Noong pumaroon siya kay Uncle Rene, ay bigasan pa lamang ang negosyo nito sa bayan ng Baloy at naging katulong siya nito sa pagmamanage. Hanggang sa mapansin niyang may ilang kalat-kalat na tambalang o seaweed sa dagat. Alam niyang pagkain yon dahil mahal yun sa mga restaurant na kinakainan niya sa Manila at doon siya nagka-ideya ng negosyo. Sinabi niya yun kay Uncle Rene at agad namang sumang-ayon ng tiyuhin. Pinag-aralan nila ang negosyong naisip at mahirap ang pinagdaanan nila sa unang taon. Pero lumago ang negosyo at nagkaroon sila ng malaking seaweed farm sa bayan ng Baloy. Bigatin ng kanilang mga kliyente kaya napapakiyaw ang seaweed nila. May mga regular na rin silang sinusuplayan ng mga Japanese at Korean restaurants sa Manila. Oo nga pala Giselle, di ba magka-college ka na sa darating na pasukan? Bawasan mo na ang entrega at magtabi ka na para sa ipamimili mo ng mga gamit. Sabi ni Abby na iniunat ang mga binti sa buhanginan. Ay nakakahiya ate. Malayo pa ang pasukan at hindi ko po pwedeng bawasan ang kita mo. Sagot nito na tumaas ang tono ng boses. Natawa naman si Abby. Nai-imagine niya ang itsura nito. O sige, kapag pumunta kayo dito, mag-usap po na tayo ha? Sige po ate, salamat po. O siya paano? Magbabanaw lang ako, over and out. Sabi niya bilang pagtatapos. Sige po ate, bukas na lang po. Sagot nito at pinuto na nila ang usapan. Nagbanlaw na siya pagkatapos ay naghanda ng pananghalian ng mga alaga niyang aso. Hindi niya paghihinayangang bigyan ng sobrang pera si Giselle dahil mabait na bata ito at lagi niyang nakakatulong. Kasalukuyan itong nagbabantay sa bigasan na ipinamana na rin sa kanya ni Uncle Rene. Minana niya rin sa tiyuhin ng seaweed farm at Isla Puro. Pero sa isla ay mag-isa na lang siya, but she feels safe and secure. Makalipas ang ilang oras, pinili ni Abby na magsiesta sa duyan na nakatali sa 2 puno ng niyog. Ngunit wala pang 15 minutos ay kumakahon na ang kanyang mga alaga. May naririnig rin siyang ugong ng kung ano. Naalimpungatan siya sabay ang pag-upo sa duyan. Pagkuway-tukoy na niya ang dahilan. May isang helicopter palang malapit doon ang pagkakaingay-ingay. Tumayo siya at kasamang tumakbo ang mga aso patungong tabing dagat. Nakikipaglaban sa malakas na hangin na dulot ng hélice ng helicopter. Hoy! Maglalanding ka dito? Sino ka? Private property to. Nakatingal lang sigaw niya at tinabingan ng palad ang mga mata. Puno man ng pagtataka ay hinintay niyang makalanding ng tuluyan ng helicopter sa pampang at mahinto ang makina niyon. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto niyon at mula doon, bumaba ang isang lalaki. White shirt, black denim pants at sneakers ang outfit nito. Sino naman kayang lalaking to? Salubong ang kilay na sambit niya. Naniningkit ang mga mata niya dahil sa init, kaya hindi ito makilala. Saglit pa siyang tinitigan nito bago naglakad patungo sa kanyang direksyon. Ang tigas ng tindig at ang ganda ng paglalakad nito. Ngunit napanganga siya nang makilala sa malapitan kung sino yon. Hi, Abby. Bati ng lalaki sa baritonong boses. Marcus? Ako nga to, Abby. Long time no see. Pagkukumpirma nito na tinanggal ang suot na shades. Kumurap-kurap si Abby para masigurong hindi siya namamalik mata. Pero totoo ang kanyang nakikita. Teka lang, anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong niya. I'm on my leave, Abby. Natutuwa akong makita ka. May bahid ng galak na tugon nito. Nang mag-sink in kay Abby ang mga nangyayari ay tila ba naghalo-halo na ang kanyang nararamdaman. May galak sa kanyang puso dahil sa tagal na panahon ay muli niyang nakita si Marcus. Ngunit naroon rin ang hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Sandali paano nahanap mo ako dito? May dala ka pang helicopter. Baka landing ka, akala mo welcome ka sa property ko. Relax lang. Ikaw naman, high blood agad. Ganyan ba ang pag-welcome mo sa akin? Tanong nito, pero sumilay ang ngiti sa mga labi. Napalunok siya. Kasabay na yon ang pagdagundong ng kanyang dibdib dahil ang hindi sinasadyang maganda nitong ngiti ang dahilan kung bakit minsay nahulog ang bata niyang puso para rito. Matangkad at moreno si Marcus. Angat din ang kagwapuhan nito. Magmula sa hindi na nabagong army cut hair, sa matatapang nitong kilay at mga mata, pati sa ilong na animo hango sa isang Roman god,
at sa matapang na jawline hanggang sa mapipintong nitong mga labi. If there's a will, there's a way, Abby. Kilala mo naman kung sino ako, di ba? Taga-Baloy ang mama mo, di ba? Isa to sa pwede mong puntahan. Dugtong pa ni Marcus. Bumusangot siya. Oo nga pala, militar si Marcus at marami itong koneksyon kaya malamang ay nahanap siya nito. Brigadier General ang ama nito at cardiologist ang ina at lahat ng kapatid nito ay pawang professional sa iba't ibang larangan. Bukod roon ay mayaman rin sina Marcus at mayroong family business, ang Air Fender Incorporated, na siyang pinakamalaking authorized dealer at importer ng firearms tactical defense weapons sa bansa. Taong 1960 pa ang kumpanya ng mga ito at hindi yun nakapagtataka dahil lahat ng angka ni Marcus ay halos miyembro ng AFP. Noong nalaman ko nasa bayan ng Baloy ka lang, nagtanong-tanong ako sa mga tao kung nasan ka. Someone told me na nandito ka sa isla. And also happened na nandito pala at nakita ko yung friend at batchmate kong mayor. At sinabi ko may hinahanap ako. Kaya pinahiram niya sa akin yung spare chopper niya. Akala ko malayo tong isla. Hindi naman pala masyado. Paliwanag ni Marcus. Akala mo ba nakakatuwa ang gawa mo, ha? Sikmat ni Abby. Masyado ka namang masungit. At bakit hindi ako magsusungit? Anyang humalukip-kip. Kamuntik mo na akong pakainin ng bulate nung huli nating pagkikita. And you had witnessed how my father slapped me in front of everyone. Tapos makikita kita dito? Please, let me explain everything, okay? Pagsusumamo nito. Ibinaling ni Abby ang tingin sa dagat. Ayaw niyang tingnan ng matagal si Marcus. Baka kasi manghina siya at bumalik ang pinatay niyang damdamin para rito. Diretsahin mo nga ako. Ano bang kailangan mo? Hinahanap ka na ng papa mo. He missed you so much. Kung ganun, pinuntahan lang siya ni Marcus dahil hinahanap siya ng kanyang ama. Oo nga pala. 1 week ago na mag-birthday siya. Pakisabi sa kanya belated happy birthday. Siya, makakaalis ka na. Not without you, Abby. Sumama ka na sa akin. After all that happened, sa tingin mo sasama ako sa'yo? At sa tingin mo, iiwan ko ng basta lang tong isla? Huwag mo akong utusan, so get lost. Taas ang boses niya, saka tumakbo papuntang modern kubo na kanyang munting tahanan. Pabagsak niyang isinara ang pinto at sumandal doon. Studio type lang yon kaya kita ang lahat puwera sa banyo. Siyam na magkakapatid sina Abby. At the age of 46, nagkaroon pa ng menopause baby ang kanyang ina. At siya na yon. Lahat ng kapatid niya ay may narating na sa buhay. Siya lamang ang nag-iisang black sheep sa pamilya. Easy-go-lucky kasi siya at party girl. Late siya ng 1 year bago gumraduate sa kursong BS Chemistry at hindi nagkaroon ng trabaho. Minsan isang gabi, umuwi siya galing bar. Nalaglag ang kanyang shoulder bag at nakitaan ng party drug sa sala ng kanilang mansyon. Nagkataong naroon ng long-time family friend nilang si Marcus at iba pang opisyales. At sa sobrang galit ng kanyang ama, ay nasampal siya nito sa harap ni Marcus. Abby, please. Pwede ba mag-usap tayo? Maya-maya'y narinig niyang pagsusumamo ni Marcus. Para saan pa? Basta ka nalang sumulpot dito na parang kabuti at sabihin mag-usap tayo. Para saan? Para pa uwiin ako at pagtawanan ng mga kapatid ko? Hindi sa ganun. Pero pwede ba pagbuksan mo ko ng pinto para makapag-usap tayo na maayos? Ayoko. At ayaw ko makipag-usap sa'yo. Kaya lumayas ka na. Hiyaw niya sabay marcha patungong katre. Noong insidenteng nasampal siya ng kanyang ama, ay agad siya nitong pinasok bilang reserved army. Katakot-takot na training ang pinagdaanan niya. At talaga namang nakakahiya dahil naging drill instructor nila si Marcus. Isang araw nang mag-formation silang mga reserve trainee ay napamura si Abby ng matapilok. Marami ang nakarinig at bawal yun. Binigyan siya ni Marcus ng isang platitong bulate. Kainin daw niya bilang punishment. Pero imbis na sundin ay tumakbo siya palabas ng training camp. Umuwi siya ng bahay. Nag-impake ng mga gamit at saka naglayas. Notes lang ang iniwan niya sa ama na nagsasabing huwag na siyang hanapin pa. Sumapit ang 7:00 ng gabi, hindi pa rin nilalabas ni Abby si Marcus. Hinawi niya ang kortina sa bintana para silipin ng lalaki kung saan nakita niya itong nagduduyan. Tanaw niya ito dahil sa solar lights. Pambihira, wala ba siyang balak umalis? Ani Abby sa sarili. Tinawagan niya si Giselle kanina at inimpormang naroon ang lalaking minsay na kwento niya rito. Akala niya kakampihan siya nito, pero kinilig pa ito at sinabing huwag raw niyang masyadong sungitan at mabuti na ring meron siyang kasama doon sa isla. Nakakainis naman ng lalaking to. Bakit hindi pa siya umaalis? Anyang nagmaktol papuntang main door at binuksan yon. Hindi niya ito matiis at baka pinapapak na ng lamok ang mokong.
Marcus, pumasok ka na nga rito. Tawag niya sa lalaki. Agad naman itong tumingin at pumaroon sa gawin niya. Buti naman pinagbuksan mo na ako, Abby. Kahit malapit na ang summer, ang lamig pala dito kapag gabi. Anitong hinaplas-haplas ang mga braso. Nagpapainit. Sinabi ko ba kasing maghintay ka? Pagtataray niya. Ngunit nilawakan ng pagkakabukas sa pinto ng bahay niya. O siya, pasok na. Thank you. Anitong lumawak ang ngiti. Dumiretso siya sa isang lumang kabinet, kumuha ng banig, kumot at unan, saka init siya sa lalaki. Akala niya maaaligaga ito sa pagsalo, ngunit effortless yung sinalo nito. Nakakainis tuloy. Sasahig ko na matulog, bumigay na yung isang kama kaya sira na. Salamat. Siya nga pala, may tirang pritong isda at kanin dyan sa mesa. Ilang ang pagkain ko dito, kumain ka na. Alok niya bago naglakad patungo sa katre. Kunwari inaayos niya ang cover niyon. Okay lang, makita lang kita, busog na ako. At kailan ka pa natutong mambola? Agad niyang harap dito. Hindi bagay sa isang seryosong tulad mo ang punchline na ganyan, Marcus. Masyado ka namang high blood sa akin. Hindi mo ba ako na-miss? Panunod yun ng lalaki. Umiwas ng tingin si Abby. Masyado kang out of character. Kung ayaw mong kumain, matulog ka na nang makaalis ka na bukas. Pagkaway sabi niya at naupo sa higaan. Pero laking gulat niya nang lumapit si Marcus at nagsimulang magsapin sa ibaba niyon. Ano dyan ka magsasapin? Takot ako sa dilim eh. Giwi nito at naupo sa banig. Ha? Militar takot? Pinaglololoko mo ba ako, Marcus? I want to sleep near you, Abby. Gusto kitang bantayan. Sagot nito sa malumanay na tinig. Pati ang mga titig ay tila nakikiusap. Bahagyang naiawang ni Abby ang mga labi, ngunit naiilang siya at paaburidong nahiga patalikod at tumalokbong ng kumot. Galit man siya ay hindi talaga maiwasang maghurumentado ng kanyang puso kahit anong pagpipigil ang gawin niya. Family friend ng pamilya ni Abby ang pamilya ni Marcus. Sa kampo man, sa kani-kanilang bahay, at tuwing may gatherings o kung saan man ay nagkikita-kita sila. Kaya lang bata pa lamang siya, tila bahangin siyang hindi napapansin nito. Matagal na siyang may gusto sa binata, pero hindi siya umubra dito. Hanggang ang pagkagusto niya ay napalitan ng hinanakit dahil sa bulating yon na muntik nang ipakain ito sa kanya. Abby, alam mo bang hindi ako makapaniwala na after 3 years, nagkita na ulit tayo? Maya-maya iputol ni Marcus sa katahimikan. Wala akong pakialam. Panunuplada niya. Are you still mad at me dahil dun sa punishment kung pakainin ka ng bulate? Alam mo namang bawat paglabag sa loob ng kampo ay may karampatang parusa, di ba? But I swear, hindi yun bulate, kundi anemic na spaghetti. Spaghetti? Gulat niyang tanong na inalis ang talukbong na kumot. Oo, hindi mo ba nahalata? Marcus naman, i-check ko pa ba yun? Sobrang humiliated na ako. Mas tanggap ko pa kung pinag-push up mo na lang ako ng 100 beses. Sorry. Sinserong himig nito. Hindi dapat ganoon ang punishment ko sa'yo. Hindi ko dapat ginawa yun. At napagalitan din ako ng superior ko. I'm sorry, naging impulsive ako that time. Kung bakit kasi pinag-reserve army pa ako eh. Hindi naman talaga akin ang drugs na yun. May naglagay lang nun sa bag ko. Nasa bar ako, di ba? Maraming pwedeng mong trip. Paliwanag niya. Never in her life na gagawin niya yon. Lalo na at ilan sa pamilya niya ay alagad ng batas. Isa pa, responsable siya. Naniniwala naman ako sa'yo, Abby. Pero may tanong lang ako. Nung naglayas ka, bakit dito mo naisipang mamalagi sa isla? Tumihaya si Abby at tumitig sa kisame. Wala naman sigurong mawawala kung magkukwento siya. Nung umalis ako ng kampo, dumiretso ako ng bahay para mag-impake. Dahil alam ko mas magagalit si Papa sa akin dahil sa pagtakas ko. Good thing, walang nakakita sa aking paglayas. At dahil ayaw ko sa mga kamag-anak kong judgmental sa Maynila at ayaw ko maabala mga kaibigan ko, naisip kong puntahan dito si Uncle Rene, ang solong kapatid ni Mama. Ako rin ang pinaka-close na kamag-anak niya. Paliwanag niya. Ikinuwento pa niya kay Marcus ang ibang detalye ng kanyang pamumuhay at lahat ng pangyayari, pati ang mga taong nagmamalasakit sa kanya, katulad na lamang ng namayapang tiyuhin at ng mag-amang Adan at Giselle. Namangha rin si Marcus sa way of life niya. Lalo na nang sabihin niyang meron siyang personal motorboat na anytime pwede at kaya niyang gamitin papuntang bayan para sa mga kailangang bilhin kung ayaw niyang makisuyo sa mag-ama ni na Giselle. Patay na pala ang uncle mo. I'm sorry for your loss, Abby. Pero simula noon, wala ka na bang kasama rito? Oo, gusto nga akong samahan ni na Tio Adan at Giselle.
Mga isang buwan nang namatay si Uncle Rene, dito sila natutulog dahil sobrang lungkot ko at kailangan ko ng makakasama. Pero nang maramdaman kong nakakaabala na ako sa sarili nilang mga buhay, ako na ang nagpumilit na wag na nila akong samahan. Kasi nga diba mangingisda si Tio Adan at bantay sa bigasan ko si Giselle at patay na rin ang ilaw ng tahanan nila. Saka kaya ko namang mag-isa. Sina Papa lang naman ang walang tiwala sa akin na kaya kong maging independent. Kahit na, delikado kasi sa isang tulad mo na dalaga. Wala ka pang asawa, di ba? Papapasukin ba kita rito kung may asawa ako? Pero may 4 na aso ako na may doghouse sa labas at isang rifle. Lock and loaded. Ipinamana rin yun ni Uncle Rene. Tapos maalam naman akong bumaril, di ba? Bukod sa turo ni Papa, natuto rin ako noon sa kampo. Mabuti naman kung ganun. Sagot ni Marcus sa masiglang himig. Bakit parang natutuwa pa ito? Saka saan kaya? Sa pagiging independent niya? O sa pagiging single niya? Ikaw, may asawa ka na ba, Marcus? Hindi rin ako pupunta rito nung mag-isa kung may asawa ako. Single ako, Abby. Siguro nga may ilang chicks na nakaka-fling ko. Pero kailan mo ba nabalitaan na nagka-girlfriend ako ng seryoso? Ewan ko, hindi naman tayo close. At saka hindi na tayo nagkita sa loob ng 3 taon. Malay ko ba sa mga kaganapan mo sa buhay? At pakialam ko ba? Pagtataray niya. Tumawa lang naman si Marcus. Pero sa sulok ng kanyang puso ay hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng tuwa sa nalaman. Ouch naman, Abby. Pero sa totoo lang, hindi na ako tulad nung kabataan ko. Pinapractice ko na ang abstinence. Abstinence? Siya naman ang natawa. Marcus, militar ka. Kilala ko ang likaw ng bituka niyo. Tingnan mo si Papa, nakailang babae na. Tumigil lang nang mawala si Mama. Pero para saan pa? Wala na rin naman ng babaeng matagal siyang inunawa at minahal. Grabe ka naman. Hindi lahat ng militar ganun. Ipinangako ko na gagawin ko na lang yun sa babaeng pag-aalayan ko ng aking puso. Nito. Ganun ba? Sabi mo eh. Pero wala akong pakialam. Tudyo ni Abby na nais matawa. Ang sarap palang asarin ni Marcus. Noon kasi ay hindi niya yun magawa. Pero naisa-isip niya rin. Ang swerte naman ng babaeng pag-aalayan nito ng puso. Siya? Ayaw naman niya mag-expect. Baka madurog lamang siyang muli. Tingin kasi niya ayaw ni Marcus sa kanya dahil ilang taon ng agwat ng edad nila. Grabe, nagtatanong ka. Tapos sinagot ko naman, di ba? Bakit ang suplada mo? Matulog ka na nga kung ayaw mong kumain dahil aalis ka na bukas. Pero sasama ka na sa akin pa uwi, di ba? Umuwi ka mag-isa mo. Agad niyang sagot. Nang ilang segundong hindi sumagot ang binata, inisip ni Abby na sumuko na ito. Lumipas ang ilang minuto, ewan ba't parang may nagudyok sa kanya. Pumihit siya ng higa para silipin to. Aba, tulog na. Sambit niya sa isip, ngunit hindi maiwasang titigan ng binata. Palibhasa may pumapasok na sinag ng full moon sa siwang ng bintana. Naiilawan niyon ang mukha nito. Nag-mature si Marcus pero gwapo pa rin. Grabe, his proportioned face complemented every feature of him. Dumako ang tingin niya sa mga labi nitong tila nakakatuksong halikan. Ngunit nagulat siya nang magmulat ang isang mata nito. Kaya naman napatili siya ng bahagya dahil sa gulat at pagkapahiya. Tumaas ang isang sulok ng labi ng binata at iminulat ang isa pang mata. Pinagmamasdan mo ba ako, Abby? Hindi ah. Anyan pumihit muli patalikod ng higa. Umupo si Marcus at umisod papalapit kay Abby. Kumabog tuloy ang dibdib niya nang maramdaman ang mainit nitong presensya sa kanyang likuran. Abby, mati na tayo. Halos pabulong nitong pagsusumamo. Okay na ako. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Anya. Thank you, Abby. Good night. Dream of me. Sabi pa nito. Hindi na siya sumagot pero nakaramdam siya ng kilig sa mga huli nitong sinabi. Ipinikit na lamang niya ang mga mata hanggang sa maramdamang nahiga na rin ng binata. Kinaumagahan, pasado 9:00 na nang magising si Abby. Agad siyang bumangon at sumilip sa ibaba ng katre. Wala si Marcus. Nakaligpit na rin ang mga pinaghigaan nito. Naligo muna siya bago lumabas ng kubo. Bago pa man nabili ni Uncle Rene ang isla ay matagal na raw may deep well doon sa pinagtayuan ng banyo. Meron din kasing malapit na bundok doon kung saan may talon. Ayon sa sabi-sabi ay doon ang source kung bakit may nagagamit siyang tubig. At kilala rin ni Abby ang munting komunidad na naroon. Aba, anong oras kaya nagising tong si Marcus? Sabi ni Abby sa sarili nang makita ang binata pagkalabas niya ng kubo. Pinapakain nito ang mga aso niya sa di kalayuan. Malamang ay nakita nito ang container ng dog food,
kaya pinag-almusal na ang kanyang mga alaga. Nakasuot lamang ng shorts ang binata at walang pang itaas. Pero sa pagiging gwapo ay maganda rin ang hubog ng pangangatawan nito. Katawang hinubog ng panahon dahil sa isa itong magiting at disiplinadong sundalo. Good morning. Masiglang bati ni Marcus nang mapalingon ito sa gawin niya. Lumapit siya rito. Magandang umaga. Itong mga asong to, hindi ka man lang magawang tahulan, ano? Amoy pogi raw kasi ako. At amoy nila na di ako masamang tao. Kindat na binata habang nilalaro ang mga aso. Ay, ganon? Kamot siya sa ulo. Ngayon lang ako nagising ng ganito katanghali. Hindi kasi ako makatulog. Bakit? Siguro iniisip mo ko, no? Pwede mo naman kasi akong kalabitin. Naroon lang naman ako sa ibaba mo. Panunod yun ito. Nailing si Abby at inikutan ito ng mga mata. Pero tama yata ito. Paano siya makakatulog sa isiping naroon lamang ang binata sa kanyang ibaba? Unfair. Humilik pa nga ito. Sandali, kukuha lang ako ng almusal natin. Anya at saglit na nagpaalam. Nang makabalik ay natagpuan niyang nakaupo na ang binata sa natumbang niyog habang tinatanaw ang kalawakan ng dagat. Oh, juice at inapay. Hindi na kita pinagtimpla ng kape. Masyado nang mainit. Abot ni Abby kay Marcus ng dala. Nakangiting tinanggap yun ng binata. Thank you. Walang anuman. Anyang naupo sa tabi nito, ngunit may distansya. By the way, sobrang ganda ng ambience dito at tahimik. Komento ni Marcus na ibinaling ang tingin sa dagat. Napatingin din siya doon, kay linaw ng kulay asul na dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Banayad lamang ang alon na humahampas sa pino at puting-puting buhangin. Kaya nga nung unang punta ko rito, nilove at first sight ako at sabi ko dito na ako titira. Kaya siguro hindi ka na bumalik dahil paraiso at payapa itong lugar, ano? Tama ka. Ani Abby na napalunok. Ano pang saysayang bumalik sa pamilya ko kung ramdam kong hindi na ako mahalaga sa kanila, di ba? At least dito, payapa ako. Dito ko na rin balak mamatay. Kasi wala namang magpapahalaga sa akin din sa Maynila. Matigas niyang turan. Hindi yan totoo, Abby. Mahalaga ka sa kanila. Mahalaga ka sa papa mo. Agad na kontra ni Marcus. Oh, talaga? Mapakla siyang tumawa. At mahalaga ka rin sa akin, Abby. Dugtong pa ng binata. Agad siyang napasulyap kay Marcus na ibinaba ang hawak na almusal. Pagkatapos ay mabilis itong umisod papalapit sa kanya. Teka, anong ginagawa mo, Marcus? Ani Abby na umurong. Kamuntik pa siyang mahulog sa kinauupuan kung hindi lang siya nakabig ng binata sa bewang. Tuloy ay hindi rin niya sadyang naipatong ang isang kamay sa malapad nitong dibdib. Mabilis rin kumalabog ang kanyang puso nang mapagtantong kay lapit na ng kanilang mga muka. Marcus, bitiwan mo ako. Matigas niyang utos sa garalgal na boses. Ayoko. Papalit-palit ang tingin niya sa nangungusap at malamlam nitong mga tingin. You look even more beautiful than the last time I saw you, Abby. Payag nito sa mahina at nakakaakit na boses. Ano bang pinagsasasabi mo? Kandautal niyang sagot. Nais niyang ilayo ang mga mata rito. Pero hindi niya magawa dahil para siyang nahihipnotismo sa titig nitong nakakaakit. Sa tagal mo dito sa isla, hindi mo ba ako na-miss, Abby? Napalunok siya. Just like her father, she thinks about Marcus every single day. Ayaw man niyang maramdaman ay hindi maiwasan ng tanga niyang puso. Hindi kita na-miss. Liar. Bulong nito na mas kinabig pa siya. Mas lalong nais kumawala ng puso ni Abby sa lakas ng kalabog niyon. Ramdam niya rin ang pag-iinit ng magkabilang pisngi, pero hindi siya pwedeng padala sa nararamdaman. Hindi ka rin assuming, ano? You know what, Abby? Kahapon pa lang, pagkalapag pa lang ng helicopter dito, wala akong ibang nais gawin kundi ang yakapin ka ng mahigpit at... Tumigil ito sa pagsasalita at bumaba ang tingin sa kanyang mga labi. Marcus? Garalgal niyang sambit sa pangalan nito. Huwag kang maglaro ng ganito. Hindi ako naglalaro. Anong binata. Inilapit nito ang mukha sa kanya at saglit na tumigil. Gusto niya itong itulak ng dahil sa pride, pero iba ang sinasabi ng kanyang puso. Banayad siyang kinabig ni Marcus sa batok. Napapikit siya at handa na sanang tanggapin ang mga labing nito. Ngunit may sumigaw mula sa malayo. Abby! Otomatiko siyang napabalikwas nang marinig ang kanyang pangalan. Napatingin siya sa direksyon na yon at mula sa di kalayuan ng dagat, naroon ang bangkang sakay sina Tio Adan at Giselle. Kumakaway pa ang mga ito. Sina Tio Adan? Alarma niyang sambit.
Bakit hindi niya nakita o narinig man lamang ang motor ng pagdating ng bangka? Si Marcus kasi. Tio Dan, Giselle, kumusta kayo? Giwing sabi ni Abby. Wala siyang ibang masabi nang lumapit sa pampang. Okay lang ate, masaya kami. Ani Giselle na tumingin kay Marcus. Ginoo, ikaw ba si Marcus? Oo, ako nga. Ani Marcus na sumunod pala kay Abby. Oh, mukhang nag-e-enjoy ka na sa pamamalagi mo dito ah. Malawak ang ngiti ni Tio Adan. Si Marcus ang tinitingnan nito. Parang ayaw ko na nga pong umalis eh. Nagtaka si Abby. Palitan ang tingin niya kina Marcus at Tio Adan. Magkakilala kayo ni Tio? Siya yung nagturo sa akin kung nasan ka. Sagot ni Marcus. Tio Adan? Ani Abby na pinanlakihan ng mga mata ang tiyuhin. Ito pala ang salarin. Sensya na pamangkin. Nagpakilala naman siya sa akin na hinahanap ka na raw kasi ni Manay Ronaldo. Paliwanag nito habang nagkakamot sa ulo. Pero huwag ka na magalit dahil pera sa entrega, may dala kaming peace offering. Sabi pa nito na itinaas ang naglalakihang pusit at tuna. Wala namang nagawa si Abby. Nangyari na ang dapat mangyari. Mabuti na nga lang at may dala ang Tio Adan ng kanyang paborito. Tamang-tama yon para sa kanilang pananghalian. Inihaw na ni Giselle ang dalang pusit at isda. Naroon na sila sa labas ng kubo. At si Abby naman ay naghihiwan ng mga sangkap sa kabilang table para sa sausawan. Nako, pagpasensyahan mo na si tatay ate ha. Pinagalitan ko nga siya at sinabing paano kung ibang tao si Kuya Marcus na pinagsabihan niya kung nasan ka. Di napahama ka. Pero sabi ni tatay ay malapit daw na kaibigan ng papa mo si Kuya Marcus at batchmate ni Mayor Jeric sa PMA. Kaya pinahiram naman ni Mayor ng private helicopter kay Kuya. Paliwanag ni Giselle. Kalimutan niyo na yun, Giselle. Malamang nabaril ko na kung masamang tao ang dumating dito. Sagot niya. Sa di kalayuan ay naroon si Marcus na nagpuputol ng mga tuyong sanga. Si Tio Adan naman ay kinukumpuni ang sirang katre niya. Nag-uusap ang dalawa na anime kay tagal ng magkakilala. Hindi naman gaanong mainit dahil nalililiman ng mga puno ang paligid. Oo nga pala ate, kumusta pala ang ganap sa inyo ni Kuya? Inaway ko. Nakakainis lang dahil naikwento ko na sa inyo kung anong ginawa sa akin ng lalaking yan dati. Pinagtawanan pa nga ako ni Uncle Rene na ikwento ko sa inyo, di ba? Gigil na hiniwa niya ang kamatis. Pero sa totoo lang, hindi mawagulit sa isip niya ang pwedeng mangyari kanina kung hindi dumating sina Giselle at Tio Adan. Ipinaalala mo ba yung ginawa niya? Ani Giselle na patuloy sa pagpaypay ng iniihaw. Oo, pero nagsorry naman. Nagsisisi na yata ang mokong. Patawarin mo na siya. Mukhang mabait naman. Pag-iisipan ko pa. Busangot niya. Matapos mag-ihaw, masaya naman ang naging salo-salo nila sa pananghalian, kasama na rin ang mga alagang aso niya. Masyadong feel at home si Marcus at madaling nakapalagayan ng loob ng binata ang mag-ama. Sa bagay, malakas talaga ang karisma nito sa kahit na sinong tao. Nang araw ding yun ay naglinis muna sa paligid ng mag-ama na lagi namang ginagawa ng mga ito. Pagkatapos ay nagmerienda sila ng dala ng mga itong tinapay. Puwera sa sahod ni Tio Adan sa pag-aani ng seaweed at kay Giselle na nagbabantay sa shop, binibigyan niya rin ng bonus ang mag-ama tuwing mag-ientrega ang mga ito ng pera sa kanya. Ayaw pa sanang tanggapin ng dalawa, ngunit pinipilit niya. Bago gumabi ay umalis na rin ang mag-ama. Naroon na sina Abby at Marcus sa loob ng kubo. Oo nga pala, sabi ni Kuya Adan magdadala raw siya ng lambanog kapag bumalik dito. Magiinuman kami. Sabi ni Marcus kay Abby, nakahiga na ito sa ibaba ng katre niya. Bawal dito magwalwal sa isla, bawal ang alak. Anya habang nakatitig lamang sa kisame. Ang tanglaw nila ay buwan na pumapasok sa jealousy window na may screen. Bawal ang alak? Di ba umiinom ka? Lagi ka kang nasa party noon eh. Tawa ng binata. Dati yon, tapos na ako sa face ng buhay na yon. Natutuwa akong nag-mature ka na, Abby. Tama yan. Wala naman talagang magandang naidudulot ang alak kung sa utak mo inilagay imbes na sa tiyan. Hoy, kahit umiinom ako noon, all girls kami at hindi kami nagpapakalango. Responsable ako, no? Yun nga lang, hindi halata. Naniniwala naman ako sa'yo. Kaya yun din ang gagawin namin ni Kuya Adan. Iinom pero moderate lang. Bonding lang. Ikaw ang bahala, pero ikaw rin ang bahala sa kanya ha. Walang patid ang pagkanta niya kapag nalalasing. Mababasag ang eardrums mo. Pagkuhay paalala niya. Akong bahala sa kanya. Sana yan tenga ko sa putukan ng baril. Sa kanta pa kaya hindi. Sa bagay. Anya, umikot na ng higa pa kaliwa. Abby? Bakit? Gusto ko lang sabihin na ang saya ko ngayon.
Imporma ng binata. Hindi umimik si Abby na nakatitig lang sa dingding, pero masaya siyang marinig na masaya si Marcus. Lumipas ang 3 araw, nanatili pa rin si Marcus sa Isla Puro. Casual naman ang pakikitungo nila sa isa't isa ni Abby kahit nakamuntik na niya itong mahalikan. Aaminin niya, nadala lang naman siya dahil na-miss niya ito ng sobra. Kung tutuusin ay kaya niyang akitin si Abby dahil alam niyang magpahanggang ngayon ay may pagtingin pa rin ito sa kanya. Pero ayaw niya itong samantalahin dahil hindi siya ganoong klase ng lalaki at gusto niyang iparamdam na safe ito sa kanyang tabi. Tinatanong rin ni Abby kung kailan siya aalis. Ang sabi niya ay doon muna siya mananatili. Total ay nakabakasyon naman siya sa trabaho. Bumusangot lang ang dalaga pero hinayaan na lang niya. Mula sa kubo, lumabas si Marcus matapos niyang dalhin doon ng ibang gamit na galing sa helicopter. Oo, napredikta niyang matatagalan siya doon sa isla kaya nagpaon siya ng mga damit at pati na rin ng mahabang pasensya dahil alam niyang hindi agad papayag si Abby na sumama ito sa kanya pauwi sa Manila. Napangiti siya nang makitang nakaupo si Abby sa buhangin malapit sa dagat. Pumaroon siya at naupo sa tabi nito. Kamangha-mangha ang paglubog ng araw doon sa isla. Naghahalo ang kulay kahel at rosas na tila ba natutunaw na ginto sa ilalim ng malaki at tahimik na karagatan. May mga ilang ibon ang humuhuni at lumilipad sa kalangitan at may mga bangka sa di kalayuan. Ang ganda ng sunset, lalo na kapag sa dagat. Manghang sabi ni Marcus. Tama ka, kahit habang buhay kong tingnan, hindi siguro ako magsasawa. Ani Abby na iniabot sa kanya ang isang mangkok. Oh, seaweed salad, kainin mo, masarap yan. Thank you. Malawak ng ngiting sabi niya at kinuha yon. Manana ba ako dito? Lagi mo akong pinapakain eh. Alangan namang di kita pakainin, di kawawa ka. Kapag umuwi ka sa inyo, baka masisi pa ako kapag nangayayat ka. Anang dalaga na bahagya siyang inirapan. Natawa si Marcus at kinain na lamang ang ibinigay nito. Hindi siya matiis ng dalaga. Kahit aburido ito ay halatang galing sa puso ang mga pagkaing ibinibigay nito sa kanya. Pati na ang mga simpleng pag-aalala. Bukod sa payapang isla na to, ang babait pa ni na Kuya Adan at Giselle. Hindi ako magtataka kung bakit numagal ka rito. Ani Marcus. Tama ka. Dito simple lang ang buhay ko at hindi masyadong nakaka-stress. Hindi mo kailangang habulin ng oras, unlike sa Metro Manila. Masaya akong isipin na masaya ka rito, Abby. Maayos niyang harap dito. Bahagya itong umiti at tumingin sa kanya. Napalunok naman si Marcus. Ang dating maputing balat ng dalaga ay ngayon ay olive tone na. Bagay na bagay pa rin. Ang unat nito na buhok na laging pinapaayos sa salon ay wavy na ngayon. Sa bugman ang hindi na maayos na mga kilay ay hindi yun nakabawas sa magaganda at nakakaakit nitong mga mata. Pati maninipis nitong mga labi na kanyang sinasamba. At kahit na kailan, hindi niya ipapatalo ang ganda nito sa kahit na sinong babae. Nag-iisa, walang katulad. Oo, dito ako masaya. At walang nanghuhusga sa akin dito kung may naabot man ako o wala. Sagot ni Abby. Kumuha ito ng flat na bato. Tumayo at itinapon sa dagat at tumalon-talon ng bato sa ibabaw ng tubig bago lumubog. I can't blame you. But your father is not getting any younger, Abby. Marami siyang anak. Bakit pa niya ako kailangan? Saglit nitong lingon sa kanya at inulit ang ginawa. Sinampal niya ako knowing na nasa harapan lang kayo. Hindi man lang niya ako hinayaang magpaliwanag. Napahiya ako ng malala noon. I understand how you felt that time. Sorry, Abby. Hindi kita na ipagtanggol. Siguro nalito lang ako sa bilis ng pangyayari. Pero nung sinabi mo sa akin sa training camp na hindi sa'yo ang drugs, naniwala ako sa'yo. Sinserong sabi niya. Bata pa lang si Abby ay kilala at nakikita na niya ito. She was an easy-go-lucky and happy girl. Noong magdalaga, lagi siya nitong nginingitian. Nagpapapansin at nagpaparamdam na interesado ito sa kanya. Pero bata pa ito para i-entertainin. 10 taon ang agwat ng edad nila at mayroon din siyang ibang priority noon. She may be a black sheep of the family, pero hindi siya naniniwalang nagda-drugs ito. He admired her guts. Kahit iba ito than the rest of her family, kaya nitong tumayo sa sariling paa. Loud and proud. Well, salamat kung naniniwala ka sa akin. Tumingin sa kanya si Abby. Pero wala na akong pakialam kung maniniwala sila or anong sasabihin nila sa akin. Lalo na yung mga kamag-anak kong mapanghusga sa akin. Ang yayabang nila porke may kakabit na title ang mga pangalan. Akala mo di sila mamamatay. Forget about them, Abby. Just think about your father. Alam mong mahal ka niya. Then, bakit hindi siyang pumunta dito?
Salubong ang kilay na tanong nito. Papalit-palit ng tingin si Marcus sa mga mata ng dalaga. Naibukan niya ang bibig pero walang salita ang lumabas doon. Paano nga ba niya ipapaliwanag yun? Hindi naman niya hawak ang isip ng dating general. Maging siya nga ay ilang taon bago hinanap ang dalagang to. Ang babaeng noon ay walang abog na magparamdam sa kanya ng damdamin, pero ngayon ay mailap na at tila hindi na interesado sa kanya. Kaya naisip niyang siya naman ang gagawa ng paraan para iparamdam dito ang halaga nito sa kanya. Lalo na ngayong nasa hustong gulang na ito at handa na siyang magmahal. Anyway, huwag na natin silang pag-usapan, Marcus. Talikod ni Abby at naglakad patungo sa direksyon ng kubo. Ang mabuti pa, mag-dinner na tayo. Marami pang tirang ulam. Alright. Anyang tumayo at sumunod dito. Siguro hahayaan muna niya ang dalaga. Baka kapag pinilit pa niya itong umuwi ay awayin pa siya at palayasin sa isla nito. Mas malaking problema yon. Sa paglipas ng araw, dumating na ang unang araw ng Abril, kaya naglagay na sina Abby ng iba't ibang kulay na banderita sa paligid. At gaya ng inaasahan, tulad ng nakaraang taon, maraming turista ang pumaroon upang makapag-relax at mag-swimming. Gaya rin kasi ng isang popular na beach ay kay ganda din ng buhangin at ambience ng Isla Puro. Kay saya rin ng mga tao sa paligid. Pwera na lang siguro kay Abby na nakakaramdam ng inis. Kunot noo siyang nakatingin sa gawin ni Marcus sa may helicopter. Pinagkukumpulan ito ng ilang kababaihang nagsesiksihan dahil sa suot na swimsuits. Hinaharot ng mga ito ang binata na nakasuot lamang ng varsity shorts at shades. At kahit medyo malayo ay rinig niya ang mga boses ng mga itong nagtatawanan. Mukhang hindi sikat ng matinding araw ang dahilan ng pagsalubong ng kilay mo, pamangkin. Sulpot ni Tio Adan sa tabi ni Abby. May dala itong 2 buko na may straw. Ho? Ano ang ibig niyo sabihin, Tio? Gamit ang uso ay itinuro ng Ginoo si Marcus. Magkabila ang babae na ang nakakapit sa braso nito. Todo post naman ang mokong na ngayon ay nagpapapicture na with the helicopter as background. Sa bagay, hindi ako magtataka kung bakit lapitin siya ng mga babae. Pogi parang ako lang. Halakhak ni Tio Adan. Napupugian po kayo dyan? Parang hindi naman. Kontra ni Abby, pero ang totoo ay umaapaw naman talaga ang appeal nito. Imbis na tumulong sa akin, walang ginawa kundi makipagharutan. Ayaw mo nun, may bago tayong tourist spot. Tinutulungan niya tayong ipromote ang turismo ng Isla Puro. The more tourists, the merrier. Yung helicopter ni Mayor na dala ni Pogi dito, malaking tulong din sa attraction dito. Binusangutan niya ang tiyuhin. Tatawa-tawa lang naman itong umalis. Iba't ibang eksena ang makikita roon sa isla. May mga batang naghahabulan sa buhanginan kasama ng kanyang mga aso. May naglalaro ng volleyball, may nagre-relax lang sa gilid ng nalililiman ng mga puno. May tagabantay lang sa ilang cottage. At hindi mawawala ang mga nagtatampisaw at nagsuswimming sa mapang-akit na dagat. Ate, bakit di mo hubarin yung suot mo nang mairampa mo na yung swimsuit mo? Mungkahin ni Giselle. Ang tinutukoy nito ay ang oversized t-shirt niyang hanggang tuhod. Naka-conservative two-piece rin si Giselle. Nagkakaskas ito ng yelo para sa halo-halo doon sa pwesto nito na nakahilera lang sa sari-sari store at barbecue grill. Panay kakilala nila ang nakapwesto doon na naroon lamang tuwing Abril at Mayo dahil sa buwan lamang na yun marami-rami ang turista sa isla. Meron din doong area security. Mamaya na kapag lalangoy na ako. Anyang pinanonood ang ginagawa ng dalagita. Sigurado makikipagsabayan ka sa mga babaeng nagagandahan ng mga hubog, ate. Bahagyang dumukwang si Giselle sa kanya. Baka matulala pa si Kuya Marcus. Sabi pa nito na itinuro sa dating pwesto ang binata. Diyan naman din magaling Masyadong friendly sa mga babae. Militar Pareho ni Papa. Masyadong babaero. Anyang humalukip-kip. Uy, si Ate Abby, nagsiselos. Ngisi ni Giselle na nagtatakal na ng mga sangkap ng halo-halo sa baso. Hindi ba't naman ako magsiselos? Di ba minsan nakwento mo sa akin na may crush ka sa kanya noon? Hindi nga, kailan? Anyang pumikit-pikit. Noong nag-iinuman tayo ng lambanog. Grabe, di ko na maalala yon. Pero matagal na yung pagsinta ko sa lalaking yan, noong mga panahong pagkatanga-tanga ko pa. Kapag naiisip ko yon, parang gusto kong batukan ang sarili ko. Natatawa din ako sa mga babaeng nabobola niya. Bahala sila, para silang kumuha ng sakit ng ulo. Gwapo lang naman yan pero babaero. Sumulyap siya saglit sa direksyon ng binatang tuwang-tuwa sa atensyon ng mga babae. Talaga lang ate ha? Talagang talaga. Selos yarn ate? Tingnan mo, halatang inis na inis ka na. Namumula ka na nga
Panunudyupan ni Giselle na sinundot pa siya ng kutsara sa tagiliran na kanya namang iniwasan. Ewan ko sa'yo, Giselle. Maiwan na nga kita dito at may mga customer ka na oh. Sarapan mo yung paninda mo nang makarami ka. Turo niya sa 6 na pumaroon. Palamig ka na sa dagat ate para hindi ka na magselos. Ngingising-ngising suwestyon pa nito. Umikot ang kanyang mga mata bago iniwan ng dalagita at dahil wala na siyang gawa, pinili na lang niya ang magwalis sa paligid. Hi, are you from here? Tanong ng isang Amerikano na lumapit sa kanya. Hello, yes I am. Malawak niyang ngiti at umayos sa pagkakatayo. My friends are over there. Turo nito sa cottage sa di kalayuan. Panay Amerikano at Black American ang itinukoy nito. And they are enjoying this hidden gem. By the way, I'm Mike. Pagkuway lahat dito ng kamay, saglit na tinitigan ni Abby ang kamay nito. At dahil marunong siya makisama, nakipag-handshake naman siya. Nice to meet you, Mike. My name is Abigail, and it's nice to hear that you guys are enjoying your stay here. You're as beautiful as this island, Abigail. Malawak nitong ngiti. Thank you. Pilit nang umiti si Abby. Gwapo ang turista na yon pero hindi niya type. At ganoon na lamang ang gulat niya nang halikan nito ang kanyang kamay. Have you already finished introducing yourself to each other? At sa kung saan, bigla na lamang sumulpot sa tabi niya si Marcus. Marcus? Bumitaw si Mike sa pagkakahawak sa kamay ni Abby. Yes, I want to feature this island on my social media page. And I want to do a vlog with Abigail. If you don't mind. I mind. Matigas na sagot ni Marcus. Marcus, ano bang pinagsasasabi mo? Salubong ang kilay niya sabi ni Abby. Papalit-palit ang tingin niya sa dalawang lalaki. Halos mabali na ang kanyang leeg dahil sa tangkad ng mga ito. Oh, I'm sorry. Are you her boyfriend? Pagkuway tanong ng turista. No, but as you can see, she's very busy cleaning. She won't be able to finish her chores if you do a vlog with her. There's a lot of beautiful morena out there. You can do a vlog with them instead. Oh, I'm sorry for the disturbance. So, you're the owner of this island and resort? Please don't scold your helper. Excuse me. Pakiusap pa nito bago umalis. Napanganga lamang si Abby at saglit na natigilan nang mapagkamalan siya nitong helper ni Marcus. Pagkatapos ay paaburido niyang isinaksak ang walis tingting sa dibdib ng binata at nagmarcha siya palayo. Minabuti niyang bumalik sa kubo dahil sa inasal ni Marcus. Ngunit sumunod pala ito sa kanya. Marcus, ano bang problema mo? Bakit inaway mo yung turista? Bisita yun sa resort ko. Normal na pakisamahan ko sila at pagbigyan kung pwede naman. Sikwat ni Abby nang makapasok sila sa kanyang kubo. Inaway? Saang banda, Abby? Huwag ka nang magmaang-maangan. Pailalim mong sinusupladuhan yung afam. Afam? Tinatawag mo sa kanya? Anitong pinanlakihan siya ng mga mata. Whatever. Pag yun nag-vlog patungkol dito sa isla ko at mag-negative reviews, kasalanan mo. At ako pang may kasalanan. I-exploit ka lang ng lalaking yun, Abby. Ikaw ang may-ari nitong isla. May rights kang tumanggi. Ano nga akala mo sa akin, tanga? Kalkulado ka mga desisyon ko sa buhay, Marcus. Hindi ako magpapa-exploit. At isa pa, masyado kang judgmental sa tao. Ilang taon na ako nagpapapasok ng mga turista dito, kaya huwag mo akong pangunahan. I know what I'm doing. Kahit na, hindi ko gusto ang lalaking yun. Bahalik-halik pa sa kamay mo. Hindi mo man lang pinigilan. Correct me if I'm wrong ha. Kissing in the hand is a sign of respect. Magalit ka kung hinalikan ako sa labi. Pahayag niya. Magsasalita pa sana si Marcus pero kapwa sila natigilan at saglit na nagkatitigan. Maging siya ay natigilan rin sa lumabas sa sariling bibig. Alam ni Abby na naaalala ni Marcus ang kamuntik ng paghalik nito sa kanya noong nakaraan sa tabing dagat. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay parang walang nangyari at back to normal sila, which is pabor naman sa kanya. Yun nga lang, hindi niya malimutan ang araw na yon. Tuloy ay nananahan sa puso niya ang munting pag-asang na-miss siya at gusto na siya ng lalaki. Umiwas ng tingin si Abby at naglakad patungong lababo. Kunway uminom ng tubig habang nagiinit ang magkabilang pisngi. Ibang usapan na yun, Abby. Masasapa ko yun kapag ginawa niya yun sa'yo. Friendly lang siya. Porke ba niya ako friendly? Paano kung Pinoy yung gumawa nun sa'yo? Baka mainis ka pa. Ano bang akala mo sa ibang lahi? Walang pagnanasa? He's into you. Lalaki ako, tramdam ko yun. Kasalanan ko ba kung gandang Pinay ito? Turo niya sa sarili. Pilit itong hinarap kahit ba nahihiya na siya. Kahit na. Wala pang isang minuto, nagpapahalik ka na. Sa kamay nga lang, di ba? At malay ko nagagawin niya yon. Ang bilis ng pangyayari. Yan ba ang kalkulado?
Hindi ka agad nakaiwas. Matigas nitong sabi. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano tinalo mo pang isang boyfriend ko makasermon? Ikaw nga di ko sinasaway tuwing may lalapit na babae sa'yo. Umaabrisyete pa sila. Dumidikit ang suso nila sa braso mo. Wow, Bahagya natawa si Marcus. hindi naman akong kumakapit sa kanila. Pero gustong-gusto mo naman. Bakit? Nagsiselos ka ba? Naningkit ang mga mata ng binata. Hindi ako nagsiselos. Pwes ako oo. Agad nitong sagot. Naibukan ni Abby ang bibig. Ngunit walang salita ang lumabas doon. Selos? Anong ibig nitong sabihin? Muli ay tumalikod siya at napahawak sa lababo. Biglang kumalabog ng mabilis ang kanyang puso. Narinig niya ang mahina at mabagal na yabag ni Marcus palapit sa kanya. Huwag ka nang magalit, Abby. Bulong nito sa kanyang tenga at marahang ipinatong ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Paano hindi ako magagalit? Napahiya rin ako sa ginawa mo kanina. Nakakaawa rin yung tao. Client ko yun. Baka hindi na sila bumalik sa susunod dahil sa ginawa mo. I'm sorry, okay? Anitong marahan siyang pinihit paharap. May kinuha si Marcus sa bulsa ng shorts at ipinakita sa kanya. Pera yon na nakatiklop. May mga libo, hundreds at fifties. Ano yan? Kunot noong tanong niya. Pera, entrega ko sa'yo para lumamig ang ulo mo. Nanunuhol ka ba? At anong palagay mo sa akin? Mukhang pera? Hindi to suhol. Saka pwedeng kumalma ka muna. Ang sungit mo, may period ka ba ngayon? Wala akong period. Teka, saan magaling ang mga yan? Tip sa akin ng mga turista. Hindi ko nga sana tatanggapin pero iniipit nila sa shorts ko. Ewan ko ba? Picture lang naman sa helicopter ang hinihiling nila. At tinanggap mo naman. Pagtataray niya. Wala tinatakbuhan ako pag ibabalik ko. Anang binata na kinuha ang kanyang kamay. Inilagay sa palad niya ang pera at itinikom yun. Tanggapin mo na, kusang bigay nila yan. Para yan sa isla mo at sa maintenance dito. Pambihira ka naman. Sa ito ibinigay, hindi sa akin. Ibabalik na sana niya yon, ngunit itinulak nito ang kanyang kamay. Mas kailangan mo yan. Grabe ka naman. Ano bang akala mo sa akin? Poor? Alam ko na umaapaw ang pera mo sa bangko at mas mapera ka kaysa sa akin. Pero, shh! Pinutol ni Marcus ang susunod pa niya sasabihin sa pamamagitan ng pagtikit ng isang daliri nito sa kanyang bibig. Ang ingay mo, hahalikan kita. Napalunok si Abby. Sa pagkakataong yon, mas pinili niyang manahimik. Baka bumigay siyang muli. Ang mabuti pa lumabas na tayo at marami pa mga taong dumarating. Kailangan natin magtrabaho. Mambobola ka na naman ng mga babae. Ginawa mo pang tourist spot yung helicopter ng kaibigan mo. Gusto mo lang talaga makadikit sa suso ng mga yon pag nag-aabrisyete sa'yo. I'm a tourist spot myself. Proud nitong sabi. Saka wag ka nga malisyosa. Hindi naman ako napapatikit dun, no? Gentleman Captain Marcus ako, no? Yabang. Naikwento na nito na kapitan na ang ranggo nito ngayon. Humalakhak si Marcus. Oh, paano na? Tara na. Basta kapag may lumapit sa akin, huwag kang magsuplado ha. As long as they will stay away from you. Ewan ko sa'yo. Inikutan niya ito ng mga mata at nilampasan ng lakad. Tatawa-tawa lang naman ang binata bago sumunod sa kanya palabas. Nang dumating ang hating gabi, nakaalis na ang lahat ng turista sa Isla Puro. Bawal kasi doon ng overnight. Wala siyang mga silid para sa mga turista. Pero nagbigay si Abby ng time extension sa mga ito kanina dahil nagkakasiyahan pa ang lahat at nag-e-enjoy pa sa paliligo sa dagat. Huling umalis ng isla ang mag-amang Adan at Giselle. Pero babalik din ang dalawa bukas pati na ang iba pang mga kasama nila kapag summer. Ay, nakakapagod ang araw na to. Ani Abby sa sarili na inunat ang mga paa. Nasa katre siya at nakasandal ang likod sa pader. Gamit ang mga daliri ay sinusuklay niya ang bagong tuyong buhok galing sa pagligo. Maya-maya ay pumasok na rin ang bahay si Marcus. Matutulog ka na? Tanong ng binata at naglakad patungo sa direksyon niya. Pagod na ako pero hindi ako makatulog. What are you thinking? Anito na naupo sa may paanan niya. Mabagal na umiling si Abby bilang pagsagot. Nang tangka na niyang ipipikit ang mga mata ay biglang ipinatong ng binata ang kanyang mga binti sa kandungan nito. Oy, anong ginagawa mo Marcus? Gulat niyang tanong. Naiangat pa niya ang likod mula sa pader. Relax, mamasahihin lang kita. You work so hard today. Deserve mo ng massage. Nang magsimula ng pisilin ni Marcus ang kanyang mga binti ay napalunok si Abby. Kay init kasi ng mga kamay ng binata. Hindi mo na kailangan gawin yan. Okay naman ako. But I insist. Sabi nito. Pero ganoon na lamang ang gulat niya
Nang maya-maya ay dumampi roon ang mga labi ng binata. Marcus, anong ginagawa mo? Akala ko ba masahe lang? Akala ko rin nga eh. Tingin nito sa kanya na nakataas ang isang sulok ng mga labi. Pagkatapos ay itinuloy nito ang ginagawa. Napahawak siya sa balikat nito at bahagyang itinulak. Pero porsigido ang binata. Hanggang ang malambot nitong mga labi ay napunta sa loob ng kanyang hita. And she closed her eyes tightly when he moved his face to her center. Pataas ng pataas ang halik nito. At kahit may pagitan na tela, ay ramdam niya ang init niyon. Sa kanyang tiyan, sa sikmura, sa gitna ng mga dibdib, hanggang maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Marcus, tama na. Pilit niyang tulak kahit ba nais tumutol ng sarili niyang katawan. Why? Tingin nito na tila ba nagtatampo. Ako dapat ang magtanong niyan. Bakit mo ginagawa to? Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi. Kung ganun, bakit? Because I miss you, Abigail. Ano? I really miss you. At ngayong nakita na kita, sa tingin mo papakawalan pa kita? Anitong ginagap ang isang kamay niya. Kung nagbibiro ka, Marcus, hindi ako natutuwa. Palalayasin kita rito ngayon din. Babala niya. Hindi ako nagbibiro, Abby. Sinasabi ko lang kung ano nararamdaman ko. Sinasabi mo lang yan para sumama ako sa'yo pa uwi kay Papa. Well, hindi mo na ako kailangang akitin. I can go home anytime. Kahit hindi mo ako pakiusapan. Umayoy si Marcus sa pagkakaupo. Ganun ba ang tingin mo sa akin, Abby? I wouldn't put so much effort kung hindi totoo nararamdaman ko para sa'yo. Kaya kitang ipahanap sa iba kaysa ako pa, di ba? Abot nito sa isa pa niyang kamay at magaang pinisilang mga yon. Nalilito ako. Hindi ka naman ganito sa akin dati, di ba? I mean, kahit hindi ko direktang sabihin sa'yo na gusto kita, alam kong aware ka noon dahil sa pagpapapansin ko. But I was immature that time. Ngayong wala na ako sa mundo mo at kinalimutan ko na ang pagtingin sa'yo. Ikaw naman yung lumalapit sa akin. Bakit? I'm sorry, Abby. Back then, talagang sobrang focus ako sa trabaho at pati na sa negosyo ng pamilya. To the point na tinatawag na nga nila akong bato dahil hindi ako namamansin na babae. Minsan na nga akong napagkamalang bakla eh. At yung mga motibong pinapakita mo sa akin noon, sabi ko di ko pwedeng patulan dahil akala ko naglalaro ka lang at anak ka ng general na tinitingala at malaki ang respeto ko. And I knew you as an easy-go-lucky and free. Dagdag pa na malaking agwat ng edad natin. Hinusgahan mo agad ako sa kung anong nakikita mo. Matigas na tugon ni Abby. Maria ko ron. At alam ko yun. Alam mo ba nung pinasok ka ng papa mo sa Reserve Army? Nagulat ako na parang minanima-ni mo lang ang training. You're ahead of everyone and you impressed us. Kahit maarte ka, malakas ang katawan mo. Kaya nung nagkamali ka, tiningnan ko kung hanggang saan ang tapang mo kaya biniro kita. Hindi ko inisip na magka-quit ka. Hanggang sa nabalitaan ko naglayas ka na. Ni hindi ako nagkaroon ng chance na mag-sorry sa'yo. Siyempre lalayas ako. Wala na akong kakampi eh. I'm sorry you felt that way. Pero alam mo ba nung nabalitaan ko naglayas ka? Bigla ako nag-iba. Hindi ka na maalis sa isip ko hanggang para na ako mababaliw kakaisip sa'yo. You have no idea how much I wanted to see you again. Papikit-pikit ng si Abby na pilit pinakakalma ang pusong tila nais ko mawala. Hindi ko alam kung paniniwalaan kita. It's been 3 years, Marcus. I know. Hahanapin na sana kita noon pero naisip ko na siguro nais mong mapag-isa at baka magalit ka sa akin. At kinailangan rin ng serbisyo ko. Nagsunod-sunod ang mga misyon ko. At noong bumuo si Chief Miraballes at Mayor ng Coriao ng Special Forces para hanapin yung most wanted terrorist ng bansa, pinili rin nila ako mamuno. Pero nang mahuli namin sila, nagkaroon ako ng mahabang leave at doon ko napagdesisyon ng hanapin ka na. Nagkataon rin gusto na ng papa mo na umuwi ka na. Kaya naisip ko na ito na ang pagkakataon ko na bumawi sa'yo. I'm sorry kung natagalan ako bago kita hanapin dahil mas inuna kong tungkulin sa bayan. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nawala sa isip at puso ko. That's why I'm here. Totoo ba yung sinasabi mo, Marcus? Ani Abby na nag-angat ng tingin. I swear to heaven, Abby. I love you. I love you so much. Kahit ilang beses mo kong ipagtabu yan, babalik at babalik ako sa'yo. Until I prove myself that I am the only man that's worthy of your love. Anang binata na inilapit pa ang sarili sa kanya. Tumingin ito sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay isinakatuparan na nito ang paghalik na kay tagal na rin pala niyang inaasam. Nais ni Abby na i-absorb muna ang matatamis na salitang binitiwan ni Marcus. Ngunit biglaan ang mapangahas na paghalik ng binata.
Mapanokso yun at mas malalim. Umabot sa puntong halos mapugto na ang paghinga niya. Nang maiawang niya ang mga labi ay sinamantala yun ni Marcus. He repeatedly traced the shape of her lips with his tongue before sucking it gently. Hindi niya alam na magiging pangahas ang una niyang halik, pero wala siyang naramdamang pagtutol. Marahil nga ay nabuhay na muli ang pagmamahal niya rito. Lumipat ang mga labi nito sa kanyang pisngi, pababa sa leeg, hanggang sa maramdaman ni Abby ang pagtaas ng kamay nito sa isa niyang dibdib at magaang pinisilyon. Marcus, stop. Shit. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Marcus sa taga ditong napatayo. Napangiwi ito at hinimas ang batok. Sorry, nadala lang ako. Okay lang. Mabilis niyang sagot at napakagat ng pang-ibabang mga labi. Huminga ng malalim si Marcus. Lagot ako nito kay Sir Ronaldo. Magpapahangin lang muna ako sa labas. Sige, tangon ni Abby. Sinundan niya ng tingin ang paglabas ng binata. Mahal siya nito? Well, oo na. Magpahanggang ngayon ay mahal pa rin nga talaga niya ang binata at wala sigurong dahilan para hindi siya maniwala rito. Yun nga lang, makatulog pa kaya siya gayong walang mapagsidla ng saya sa kanyang puso? Grabe ang lalaking yun. Pinagahalikan na ang labi ko. Nahawakan pang dibdib ko. Wisit na Marcus yun. Buti na lang napigilan ko. Anya pero napapangiti. Sa edad niya, ngayon lamang niya naranasan ng mga yon. Wala naman siyang naging boyfriend at si Marcus lamang ang tinangin ng puso niya noon hanggang ngayon. Sumapit na ang alas 5 ng umaga pero tuluyan nang hindi nakatulog si Abby dahil sa nangyari kagabi. Minabuti na lamang niyang magwalis ng bakuran gaya ng nakagawian. Tutal ay umaga rin naman. Wala pang mga bakasyonista ang naroon nang may napansin siyang isang motorboat na papalapit. Saka lang lumapit si Abby nang makalapit ito sa pampang. Magandang umaga po, ma'am. Bati ng isang lalaki. Tatlo itong magkakasama. Ang isa ay kilala niyang bangkero. Ang dalawa naman ang tingin niya ay mga taga roon. Magandang umaga rin po. Kayo po ba si Ma'am Abigail Cardenas? Tanong ng isa. Ako nga po, ano pong kailangan nila? Nagkatinginan ang dalawang estranghero bago muling nagsalita ang isa. Ma'am, pinapauwi po kayo ng mga kapatid niyo. Inatake po sa puso ang papa niyo at hindi po maganda ang lagay niya. Ano? Bulalas niya. Nabitiwan niya ang walis na hawak. Kamuntik pa siyang matumba ng mapaatras. Kung hindi lang may humawak sa kanya mga balikat. Pagtingala niya ay si Marcus yun. Bakit? Anong nangyayari dito? Tanong ni Marcus. Humarap si Abby sa binata. Napahawak siya sa t-shirt nito sa may tiyan. Nanginginig. Marcus, inatake raw ang papa. Kailangan ko umuwi. Ano? Gulat nitong tugon sabay baling sa mga lalaki. Totoo ba yan? Oo, Captain. Kaya napasugod kami rito. Kilala pala ni Marcus ang dalawang lalaki. Eksakto namang dumating rin ang mag-amang Adan at Giselle sa isla, kaya agad siyang nagpaalam sa mga ito. Ang mga ito na raw ang bahala sa isla at mga alaga niyang aso. Yung helicopter na dala ni Marcus ang sinakyan nila patungong bayan ng Baloy. Nang maibalik yun sa kaibigan ni Marcus ay agad silang nag-book ng tiket sa eroplano at pumunta sa pinakamalapit na airport. Tila ba kay haba ng oras sa biyahe at di na mapakali si Abby. Pagdating niya sa Quezon City, ay agad siyang dumiretso sa isang private hospital kung saan naroon ang kanyang ama. Sa una ay nagdadalawang isip siya kung papasok sa private room, pero nang makita niyang gising ang ama at nakatingin sa kanya, ay agad siyang pumasok at yumakap dito. Isinubsob niya ang muka sa dibdib nito. Naroon ang ilan sa mga kapatid niya ngunit di niya pinansin ang mga ito. Papa, I'm sorry. I'm really sorry. Munchkin, you're here. Mahinang haplos nito sa kanyang buhok. May suot itong oxygen. Luha ang iniangat niya ang tingin. Galit pa rin po ba kayo sa akin, Papa? Of course not. I just let you fly. Kaya hindi kita pinupuntahan. But your Uncle Adan is always updating me about what's happening to you. You're my munchkin at hindi kita pwedeng hayaan lang basta-basta. Halos nanghihina nitong sagot pero baka sa mukha ang tuwa. Ngayon ay malinaw na sa kanya na kaya pala agad siyang napuntahan ng mga lalaki sa isla para ipaalam ang lagay ng ama. Yun pala ay concern pa rin sa kanya ang papa niya at matagal na nitong alam ang kinaroroonan niya. Ngumiti si Abby at hinalikan ito sa noo. Sapat nang marinig niya na hindi ito galit sa kanya. Ayaw na niya itong pagurin sa pagsasalita. Matulog muna po kayo, Papa. Promise dito lang ako sa tabi niyo. Sabi niya.
Agad naman pumikit ang kanyang ama na tila ba hinihintay lamang talaga ang kanyang pagdating. Nakausap din ni Abby ang mga kapatid niya at kaswal sila nag-usap-usap dahil hinayaan muna sila ni Marcus. They seemed excited to see her again. Masaya naman sila at nagkamustahan. 30 minutes na nakalipas, naisipan niyang lumabas muna at pumunta sa visitor's lounge. I'm sorry Marcus, napabayaan na kita. Bakit hindi ka pumasok sa silid ni Papa? Ani Abby na tumabi rito. Okay lang naman. Gusto kong kayo-kayo munang mag-usap at natutuwa akong okay na kayo ng papa mo. Sabi ni Marcus. Alam mo, ngayon ko lang napagmasdan na matanda na pala talaga si Papa. Yung dalawa kong kapatid ang kasama ni Papa sa bahay. Yung iba ay nasa compound lang. Pero nag-aalala pa rin ako sa kalusugan niya. Siguro babantayan ko muna siya. Paano yung isla mo? Sina Tio, Adan at Giselle na magbabantay. At kapag wala sila, si Andoy at ang pamilya niya ang tatao muna ron. Kakilala ko rin sila. Hindi ka pa ba mag-i-stay dito for good? Ani Marcus na maayos na humarap sa kanya at ginagap ang kanyang kamay at pinisil. Saka na ako aalis kapag tuluyan ng magaling si Papa. First time niyang atakihin sa puso. Mabuti na lang stable na siya, sabi ni Kuya Ariel. Kapatid niya ito. Siya na rin ang doktor ni Sir Ronaldo? Oo, magaling na cardiologist si Kuya Ariel. Pagmamalaki niyang ngumiti ng bahagya. Ngumiti rin si Marcus. Okay na kayo ng mga kapatid mo? Actually, wala naman kaming pinag-awayan. We just slowly drifted apart. Siguro dahil na rin sa akin na black sheep. Pero okay na kami ngayon. I'm glad to hear that. Lalo na't wala kang pinagsisisihan sa choices mo. Kasi nakita ko naman kung gaano ka kasaya. Thanks, Marcus. Anyang mas humarap pa rito. Marcus, maraming salamat sa paghatid mo sa akin dito at sa pagkumbinsi mo na umuwi ako kay Papa. Wala yun. At least okay na kayo ng Papa mo. Oo. Tumango-tango siya. Nga pala, alam pala ni Papa kung nasan ako. Pero bakit di niya sinabi sa'yo? Pinaghanap ko pa niya sa akin. Oo nga no. Si Sir talaga mapaglaro minsan. Pero okay lang. Mabilis din naman kitang nahanap. At worth it ang lahat nang muli kitang makita sa isla. Magsasalita pa sana si Marcus nang biglang mag-ring ang smartphone nito. Sinagot nito ang tawag sa tabi ni Abby. Hello? Ano? Oh, sige. Anang binata at biglang tumayo. Mukhang urgent yung tawag. Sino yun? Salubong ang kilay na tanong ni Abby. Mahinang napamura si Marcus at napahima sa batok bago tumingin sa kanya. Dapat vacation leave ko pa rin ngayon. Pero kailangan ko raw bumalik na Mindanao. Ha? Anya, napatayo siya. Bakit daw? Emergency case. It's now or never, Abby. Kailangan ko munang umalis. Ganun ba? Dismayado niyang tugon. Sige, mag-iingat ka. Promise, babalik ako Pag-usapan natin yung nangyaring halik sa isla. Pananagutan ko yun. Promise. Banayad siyang kinabig ng binata sa batok. Hinagkan sa noo saka mabilis na umalis. Hindi alam ni Abby kung ilang minuto na siyang nakatayo, pero isa lamang ang alam niya. Masakit sa damdamin ang makitang paalis ang taong kanyang minamahal. Ganoon ang mama niya noong nabubuhay pa. Laging may takot at pangungulila sa dibdib sa tuwing maa-assign ang papa niya sa malayong misyon. Tapos, sinasamahan pa ng pambababae. Lumipas ang isang linggo, nanatili muna si Abby sa kanilang mansyon para bantayan ng ama. Maayos na ang kalagayan nito. In fact, may activities na itong nagagawa. Anak, kanina ka pa dyan. Care to tell me what's on your mind? Napatingin si Abby sa kanyang amang katatapos lamang makipag-usap sa amigo nitong kaaalis lang. Naroon sila sa malawak na veranda ng front house. Nakatingin siya sa front garden at pinagmamasdan ang mga pamangkin na naglalaro. Wala naman po, Papa. Anya, ibinaling ang tingin sa unahan. Tinabihan siya nito at pinagmasdan ng mga bata. Masaya si Abby dahil nagkaayos na silang mag-ama. Her father was so sorry for what he had done. Naniniwala na ito sa kanya. And he also forgave her for being different from the rest of her siblings. Sinabi rin niya dito na hinanap siya ni Marcus sa isla. Katunayan ay tumawag sa papa niya ang binata noong isang araw at nakapag-usap na ang dalawa. At malaki ang pasasalamat ng kanyang ama sa binata. Yun nga lang, hindi niya ito naabutan dahil nasa labas siya. At hindi na raw nakatawag dahil sobrang hina ng signal kung saan ito naroon. Ang gandang pagmasdan ng mga pamangkin mo, They're young and free. I hope they grew up God-fearing and as free-spirited as you. Tumingin si Abby sa ama at napangiti. Basta wag lang gumaya sa akin.
Why? Nothing is wrong with you. You just took a different path, anak. Pero hindi po ako lumaking doktor ayon sa gusto niyo, di ba? Napipilitan lang kayo, Papa, dahil no choice kayo. Anak niyo ako at kailangan niyo ako tanggapin. Anyang humalakhak. Inakbayan siya ng kanyang ama na siya naman niyang niyakap sa baywang. Alam kong mali ako dahil sa pagiging diktador ko. Pero dahil sa mga dikta mo, successful ang mga kapatid ko at nagpapasalamat sila dahil kung hindi raw dahil sa'yo, wala sila sa kanilalagyan nila. At ikaw, wala ka namang pinagsisisihan sa ginawa mo, di ba? As long as you're happy, you're a successful islander. And you are stable. You're good in business. Hindi ba achievement yun, anak? Pinagpatuloy mo ang negosyo ng Uncle Rene mo. Pero wala po akong title tulad ng mga kapatid ko, like attorney, doctor, lieutenant, or PhD. But you hold the most important title in my heart, Munchkin. Napangiti si Abby. Munchkin ang tawag nito sa kanya noong bata pa siya. Palibhasa, bunso siya. Ano yun, Papa? My favorite daughter. Anitong pinisil ang kanyang ilong. Bakit ako po yung favorite niyo? Magsiselos niya ng mga kapatid ko. Anyang natawa. Actually, alam nila yon, matagal na. I mean, lahat pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. But what makes you different is, sobrang lambing mo noong bata ka pa. You were stubborn, but you always say sorry to me not because you're afraid of me, kundi dahil yun ang nasa puso mo. Lagi mo ako minamasahe tuwing darating ako galing trabaho. Lagi mo akong pinagluluto kaya mas napalapit ka sa akin kaysa sa kanila. Anitong bahagyang natawa. But we slowly drifted apart nung pinilit kitang kunin ang course na ayaw mo at pagbawalan kita sa mga gusto mo. Gayong you assured me na walang mangyayaring masama sa'yo. But still, sinunod mo yung gusto ko. Hindi pa ako naniwala sa'yo tungkol dun sa party drugs. Stop it, Papa. Napag-usapan na po yan natin, di ba? Kalimutan na po natin yun. Bahagya niyang inilayo ang sarili dito. Tumango naman ang kanyang ama. Alright, gusto ko lang namang mag-sorry dahil pinahiya kita noon at hindi man lang pinakinggan. How I wish makabawi pa ako sa iyo, anak. You will, pero I have an idea para makabawi ka sa akin, Papa. Ano yun, anak? Interesadong tanong nito, tila excited. Sasama ka sa akin sa Isla Puro para makapagbakasyon ka. Maganda po ron at mababait ang mga tao. Hindi nga lang po kalakihan ng bahay ko ron, pero masaya naman po tayo. Masigla niyang mungkahi. Saglit na nag-isip ang kanyang ama. Ngunit unti-unting gumuhit ang ngiti sa mga labi nito at agad namang sumang-ayon sa kanyang plano. Nang sabihin ni General Ronaldo sa mga anak na magbabakasyon ito sa Isla Puro, ay marami ang nainggit. Sabi pa ng iba ay susunod raw ang mga ito, tatapusin lang ang mga trabaho. Ngunit hindi na napigilan ni Abby na ipakita sa ama ang pinagmamalaki niyang lugar. Kaya dali-dali ay pumunta na sila roon sa isla. Pagdating doon ay labis na namangha ang dating general. This is a hidden gem. Huling dagat ko ay sa balabak pa at kasing ganda niyon to. Nakangiting pinagmamasdan ng kanyang ama ang paligid ng isla. Hawak nito ang nakataas na shade sa noo with matching Hawaiian outfit. 11:00 na ng umaga at gaya ng dati ay parang brilyanteng kumikinang ang karagatan sa ilalim ng tirik na araw. Marami ring tao ang naroon. Kaya nga po nakontento na ako dito dahil sobrang ganda talaga. How about i-develop pa natin ito, anak? Pagandahin natin ang mga cottages at iba pa. Magpatayo tayo ng mga villa para sa mga gusto ng staycation. Tutulong ako sa gastusan. Talaga pa? Niyakap niya ito sa bewang gamit ang isang braso. Sa totoo lang, kaya niyang i-develop yon ng mag-isa at pinag-iipunan na talaga niya yon. Pero hindi niya kayang hindian ng ama. Oo naman, Munchkin. Alam mo, anak, I still think about your mother every single day and every beat of my heart. Sana nandito rin siya at nagsisisi ako sa mga kasalanan ko sa kanya. Pa, napatawad ka na ni Mama. I'm sure of that. Assurance niya rito. Minsan kasing nambabae ang kanyang ama, pero nagsisi na ito sa nagawa. Manoy Ronaldo, refreshment para sa'yo. Maya-maya ilapit ni Tio Adan. Thank you, Adan. Mukhang fresh from a coconut tree to ah. Anitong tinanggap ang bigay. Ay oo, wala pang 1 minutong na-harvest ko yan. Pagmamalaki pa nito. Nagtawanan silang tatlo. Maya-maya ay prenteng nahiga ang kanyang ama sa beach chair habang nasa tabi ang buko juice. Nakasuot na rin ito ng shades. Minamasahe ito ni Tio Adan habang masayang nag-uusap ang dalawa. Iniwan muna niya ang dalawa para puntahan sina Giselle.
Muli ay maraming turista ang dumating kaya busy ang mga tauhan ni Abby. Mas marami kaysa noong nakaraan. Giselle, ayos ka lang? Kailangan niyo ng tulong? Kunot noong tanong ni Abby kay Giselle. Nasa halo-halo stall ito, todo kayod ng yelo. Inorderan na nga niya ito ng ice crusher para hindi na ito mahirapan sa pagkakaskas. Kaso ay hindi pa na-i-deliver ng Shopee. Malayo kasi ang isla. Oo ate, kaso nahilo si Ami kaya walang bantay sa sari-sari store. Ha? Nasaan siya? Nag-aalala niyang tanong. Ayos na raw po siya, nagpapahinga lang sa isang cottage kasama ni Andoy. Sige, ako muna magbabantay sa tindahan. Diyan ka na muna. Anyang pumaroon na sa tindahan. Miss, pabili ako. Maya-maya ay sabi ng isang lalaki. Ano po yun? Anya na hindi ito nilingon. Nagsasalansan siya sa cabinet ng chichirya doon sa loob ng tindahan. Pabili ng puso mo. Napahinto si Abby sa ginagawa at sumilip sa bintana ng tindahan. Napanganga siya at nagulat nang makilala kung sino to. Marcus? Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Marcus. Pagkatapos ay pumasok sa pinto ng tindahan at niyakap siya. Otomatiko namang napasalikop ang braso niya sa batok ng lalaki. He happily laughed. Umangat pa siya sa lupa dahil sa kasabikan nitong mayakap siya. I missed you, Abby. Buong pagkasabik siyang pinagmasdan nito. Akala ko matatagalan ka pa bago makabalik. Ani Abby, pero sobrang galak ng kanyang puso ngayong nakita na itong muli. What? Pwede ba yun? Lumabi ang binata at umiling. Bakit? Saan ba ako pupunta? Sa trabaho, di ba? Hindi mo kasi sinabi sa akin kung kailan ka babalik. Anyang bahagyang inilayo ang sarili rito. Sorry naman po. Urgent lang kasi sa trabaho at pawala-wala ang signal. Pero mission accomplished na. Talaga? Galak niyang sabi. Tumango ang binata bago tumingin sa kanyang mga labi. Kinagat nito ang pang-ibabang labi at kinabig siya. I'm longing for your lips, Abby. Kaya ako pinili tapusin ng mission dahil alam kong ang sarap ng reward na naghihintay sa akin. Maikli siyang tumawa. How she missed this man. Ngumiti siya. Kiss me, Captain. Utos pa niya. And just like that, the captain bent his head to claim her lips. Awang ang mga labi niya nang salubungin ng halik nito. He nipped her lips softly and slowly, as if savoring it with every move. Umiwas siya saglit para sumagap ng hangin. Ngunit tila ba uhaw na kinabig ng binata ang kanyang batok at hindi pumayag na mawala yon kahit saglit lang. Napasinghap siya nang bakasin ng dila nito ang pang-itaas niyang labi. Shit, I missed you, baby. Ungol ni Marcus. Sasabihin sana niya na namiss rin niya ito, ngunit marahan siya nitong ipinangko sa kabinet. Nalaglag tuloy yung inayos niyang mga chichirya. Miss mo rin ako, di ba? Hopeful nitong tanong. Nang tatango na sana siya ay muli nitong inangkin ang mga labi niya. Mas mapangahas at malalim at mas maingay. Pinagsalikop nito ang isang braso sa bewang niya at kinabig siya. Doon ay tila ba umakyat lahat ng dugo sa kanyang muka dahil naramdaman niya ang ebidensya ng pagkasabik nito sa ibaba ng kanyang tiyan. Wait. Bakit? Salubong ang kilay na protesta nito. Sumagap si Abby ng hangin, ngunit ang mainit at mabango nitong hininga ang kanyang nasamyo. Nasa tindahan tayo. Baka may makakita. Pareho silang tumingin sa labas. Mabuti na lamang at natatakpan sila ng panindang nakasabit sa bintana. Then, dun tayo sa kubo mo. Marcus? Hampas niya sa braso nito. Humalakak naman ang binata at isinubsob ang muka sa kanyang lieg. Malalim itong huminga at bahagya pang kinagat ang kanyang balikat. Shit, si Papa! Gulantang niyang itinulak si Marcus nang makita ang ama sa bintana. Nakakunot noo ito. Oh, you're here, Captain Marcus. Anong ginagawa niyo dyan? Agad namang lumabas ng tindahan si Marcus kasunod ni Abby. Sumaludo naman sa general ang binata. Sir, you're back. Anang kanyang papa. Nakaramdam ng hiya si Abby nang humalukip-kip ang ama at naningkit ang mga mata nito. Pa, hindi ka namin napansin? Sabi ni Abby na tumabi sa ama. Hindi ba? So I'm a stealth master without me knowing. Proud na sabi nito na napangiti pa. Oo nga pala, nakwento ng mama ni Abby noon na magaling sa hikapan ang kanyang ama. Pa, may bibilhin ka ba? Anyang walang ibang maisip na sasabihin. Wala naman. Just from afar kasi nakita ko si Marcus na bumaba sa motorboat at dumiretso dito. Kaya sinundan ko. Ha? Bulalas ni Abby.
Ganoon pa ba kalinaw ang mata ng kanyang ama? Tumingin ang kanyang ama kay Marcus at tipid ng ngiting tinanguan nito ang binata. Nang ibaba ni Marcus ang kamay ay agad itong nagmano. Kumusta po, sir? Okay naman. Glad you're back, Marcus. Tapik nito sa balikat ng binata. Kayong dalawa, okay ba? Anitong papalit-palit ang tingin sa kanila. Okay naman po, Papa. Bueno, pupunta na ako kay Adan. Maiwan ko na kayong dalawa. Sir, akmang tatalikod na sana ang kanyang ama nang tawagin to ni Marcus. Ano yun? Ginagap ni Marcus ang kamay ni Abby. Permission to ask for your daughter's hand, sir. Marcus? Gulantang nasabi ni Abby. You have her hand na. Turo nito sa kamay nila. Teka, ba't magka-holding hands kayo? I mean, pakakasalan ko na po ang anak niyo, sir. Sandali, ang bilis naman. Ani Abby, pero sa totoo lang ay mas nagdiwang pa ang kanyang puso. Kaya pala ni Isay wala kang pinapansin sa mga inirereto namin. Kahit pa ba sobrang ganda na. Ang anak ko palang gusto mo, iho. Opo, matagal na. Mahal ko po si Abby, sir. Walang inhibisyon na sagot ni Marcus at magaang pinisil ang kamay ni Abby. Bueno, hindi ko kayo pipigilan. Kung nagmamahalan kayo, sige. Pero marriage first before anything else. Babala ng kanyang ama. I promise, sir. Agad nitong sagot. Tumango naman ang papa niya bago tuluyang umalis. Muli ay nagkatinginan at nagkangitian sina Abby at Marcus. So, my love, marry me. Yes or yes? Anang binata. Yes. Tango niyang walang pagsidlan ng sayang nararamdaman. Muli ay niyapos siya ni Marcus. Thank you, my love. Sa sobrang pagmamadali kong makita ka muli, nakalimutan kong bumili ng singsing. Pwedeng i-follow up na lang po ba? Kahit wala na, ikaw naman ang importante. Sagot niya. Bahagyang inilayo ni Marcus ang sarili sa kanya. Hindi pwede. Kailangan may singsing. Magpapagawa ako. 3. Isang engagement at isang pares ng wedding ring. At talagang mamadaliin mo na ha? Bahagya siyang natawa. Siyempre naman. Late na nga ako eh. Nagpatumpik-tumpik pa kasi ako. But because I love you so much, kaya gusto ko na agad kitang pakasalan. Di ba sabi ko, pagbalik ko, pananagutan ko ang halik ko sa'yo. Kaya nagmadali akong pumunta rito nang malaman ko sa kapatid mo na dinala mo dito ang papa mo. I love you soon to be Mrs. Alarcon. Walang inhibisyong sabi nito. And I love you too, my captain. Anya. Kapwa sila nagngitian. Hinalikan siya ni Marcus sa noo at niyakap ng mahigpit. At ng araw na yun ay nagsimula na ang kanilang pangarap na magkasama. Makalipas ang 3 buwan, ikinasal sina Abby at Marcus sa Quezon City kung saan imbitado ang lahat ng mahalaga sa kanilang buhay. Nang mabuntis si Abby, ay sa kanilang mansyon muna siya nanatili kasama ang ama at ilang mga kapatid. Lagi rin nag-update ang mag-amang Adan at Giselle sa dinedevelop na Isla Puro. Si Marcus naman ay patuloy sa trabaho at nagpagawa ng bahay katabi ng compound ng pamilya Cardenas. Makalipas ang 9 na buwan, ay nanganak si Abby ng isang malusog na babaeng sanggol. At sa mga susunod na taon, ay balak pa nilang mas palakihin ang pamilyang binuo. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.